kapatid. Ang katahimikan ng gabi dito sa Cebu, kadalasang nababasag ng isang nakakairitang ingay mula sa tahanang ito. Isang malakas na hilik. Kaya naman, ang mga kapitbahay ng pamilya de la Cruz, Saba! Saba, oy! Sira ang tulog. Pero hindi raw sina Tatay Neil at Nanay Patricia ang pinanggagalingan ng ingay, kundi ang kanilang 3 taong gulang na anak na si Zairus. 4 na buwang gulang pa lamang daw si Zairus nang mapansin ito ng kanyang mga magulang. Nung 4 months siya, umihilik siya ng malakas. Tapos, tumatawa pa nga kami. Dahil akala namin normal lang yon. Tapos, simula nun, naging sakitin, pabalik-balik kami sa doktor. Napansin ni Nanay Patricia na hindi dumidede si Zairus sa pagtulog di gaya ng mga kapatid nito. Dahilan upang lalo siyang magsuspetsa na may problema sa daluyan ng hangin ng bata. Lalong lubos na nabahala ang mag-asawa nang gabing nakitang nagbago ang kulay ni Zairus at tila hindi na raw ito humihinga. Inakala nilang di na magigising pa ang bata. Kumain siya ng ice cream at yung mangga. Mga alas 2 ng madaling araw yun, nangitim na siya. Sinugod namin sa ospital, yun sa pampubliko dito. Nagpalipat-lipat ng mga ospital at doktor ang mag-asawa sa pag-asang malulunasan ang nooy palaisipan pa ring kalagayan ng bata. Ngunit ang mga iniresetang gamot di raw nakagaling sa sakit ni Zairus, pero nakadagdag pa sa sakit ng bulsa ng mag-asawa. Tapos nung nagkapira kami, dinala namin sa isang doktor na neurologist. Pina-check up namin. Tapos, 6 months treatment, ang mamahal na mga gamot, walang nangyari. Hanggang sa madiskubre nilang taglay pala ni Zairus ang kondisyong tinatawag na apnea. At ang kanyang paghilik dahil daw sa malaki niyang dila, tonsil at adenoid para sa kanyang edad. Sa larawang ito, nakuha ng kanyang mga magulang, makikitang halos matakpan na ang kanyang lalamunan. Dahilan upang mabarahan ang daanan ng kanyang hangin. Pero hindi lang pala raw ito tuwing gabi umaatake, kundi pati na rin sa kanyang paglalaro sa umaga. At kung sakaling dumating ang araw na magbara ang kanyang lalamunan at hindi agad naagapan ng kanyang mga magulang, maaaring makulangan ng hangin ang kanyang utak na siyang maaaring ikasawi ni Zairus. Kaya naman inirekomenda ng doktor ni Zairus ang agarang operasyon upang tanggalin ang kanyang tonsil at adenoid upang di na mahirapan pa ang bata. Subalit sa liit ng kita ng mag-asawa, napipilitan na lamang silang magtiyaga sa pansamantalang ginhawa ng mga gamot. Ito po yung nasal spray na ginagamit namin sa kanya, kay Zairus. Sa mga social networking sites tulad nito, marami ang mga nakapost na larawan ng mga cute na mga bata. Mga larawang buong pagmamalaking ipinopost ng kanilang mga magulang. Pero para kay Tatay Neil, ginagawa niya ito hindi lamang dahil sa tuwa sa anak. Tinawag ko pa nga yung sarili ko na cyber beggar. Lahat ng meron akong information, meron akong email address lang. Padala ako ng sulat. Sa pamamagitan ng pagbablog, nakakuha pa si Tatay Neil ng karagdagang kaalaman sa kondisyon ng anak mula sa ibang taong mayroon ding sleep apnea. At kasabay nito, ang pagbabaka sakali niyang may makatutulong kay Zairus. Sabi ko nga sa kanila, kung yun lang prayers, saka pwedeng ibayad sa ospital. Hindi, tagalan itong na-operahan. Ngunit kahit malayo na ang narating ng kanyang pagsusulat, hindi pa rin ito sapat upang sagutin ang operasyong inaasahang magliligtas sa buhay ng bata.
Magdadalawang taon na rin daw kasi ang binilang ng kanilang paghihintay. May nag-ano sa akin, TV5. Sabi ko, totoo kaya yan? Sabi niya, siguro totoo naman. Hindi naman siguro naman loko. Sabi ko, maniwala na lang tayo pag andyan na. Susunod, Natutuwa ako at pagkatapos ng araw na to sigurado tayo na maganda na yung pakiramdam ng bata lalo sa kanyang pagtulog.